Thank you, Sister Kai and Alicia Faye sa inyong special. Kung na-bless mo, say amen. Andam na ba mo karong hapon nga maminaw sa pulong sa Dios? Sige, so ako hangyo ng tanan sa pagtindog o palihog kuhaon nato ang atong mga Biblia. Abrihan nato dinhi sa Song of Solomon. Song of Solomon. Chapter 2. Song of Solomon, chapter 2. Magbasa tag usa ka verse karong hapon. Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Nangiyon diri ang pulong sa Dios sa bersikulo 15. Take us the foxes, the little foxes that spoil the vines. For our vines have tender grapes. Sa Bisaya, nag-ingon diri ang pulong sa Dios, dakpo nato ang mga singgalong, ang gagmay nga mga singgalong nga nagdaot sa mga paras. Kay ang atong mga paras adunay linghod nga mga ubas. Mangampo kita, ang Dios magpanalangin sa iyang pulong karon. Father in heaven, we thank you once again for this afternoon, and thank you, Lord, for the privilege of worshiping you in spirit and in truth. Salamat, Ginoo, sa mensahe na imong giandam. Gamita kini Amahan to enlighten us and to encourage us. Lord, tabangi ko karon sa pagwali. I pray, Lord, for wisdom. I pray for power. I pray for the Holy Spirit to fill me. I pray nga samtang magwali ko, magistorya ka sa mga kasing-kasing sa imong mga katawhan, Lord God. Father, amo ang itugyan kining tanan diha sa imo, kay wala may mabuhat kung wala ka. Salamat kayo, Lord, sa imuang kaayo o kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Pwede ko mangutana sa inyo, kaila ba mo og mga termites? Kisa sa inyo ha, nakaila og termites patas yung kamot? Come on. Naminaw ang uban? I'm asking you. Okay, since ang uban wala nagpatas yung kamot, kinsa sa inyo wala nakaila og termites patas yung kamot? So, mo kailag termites. Kanang mga termites, mga gagmay na sila nga mga insekto. Gitawag na sila mga hilom nga mga insekto. Di kayo nimo na sila makita, pero naa na sila sa inyong balay. Di ninyo na sila madunggan, pero ang ilang trabaho, ginahinay-hinay nila kaon ang mga kahoy diha sa inyong balay, until one day, ang tibuok nga kanang, let's say, ang tibuok nga furniture, maguba siya. Mao na siya ang mga termites. Daghan na sila. Kanang mga termites, dili na sila muguba o kanang, si tawagan na, they don't destroy with a bang. They destroy with a whisper. Kay hilom lang na sila nga mukot-kot sa kahoy until mga igsoon makita nimo, ma-find out na lang nimo later nga kanang kahoy guba na siya. Gikot-kot na siya, gikaon na siya sa termites. Ang atong mensahe karong hapon kay silent killers of the Christian life. Ang mga termites, mga igsoon, di kayo nimo na sila makita nga obvious. Hilom lang na sila nga magtrabaho. Pero mga higala, kung naa kay mga furniture diya sa inyong balay, ang ilang trabaho, ginakaon nila ang kahoy. Until ma-realize nimo one day, nga gipuy-an na og mga termites ang imuhang katre, ang lingkuranan, any furniture. Basta kahoy, pwede siya puy-an o kaunon sa termites.
That's how many Christians fall spiritually. Not all at once, but they fall little by little. Sa atong gibasa diri sa Song of Solomon, chapter 2, verse 15, the Bible talks about little foxes that spoil the vines. Kung inyong tanawon ang mga fox, mga igala, dili sila sama sa mga wolves. Dili sila sama, mga igala, sa mga German Shepherd, mga dagko nga klase nga mga iro. Ang mga fox, gagmay lang na sila. Pero what spoils the vine? Who spoils the vine? Ang mga little fox. These foxes sneak in, mukamang sila, hinay-hinay, and ilahang dauton ang bunga nga kung asa nagtubo na siya. These little foxes represent small things that may seem harmless but can slowly destroy your spiritual life. I call them silent destroyers. So karong hapon, let's talk about 4 silent killers of the Christian life. Unsa man ang upat ka mga silent killers sa kinabuhi sa Kristohanon? Andam ba mo? You should listen to this message. You know why you should listen to this message? Basin ginabuhat nimo ni karon. So what are these 4 little silent killers in our life? Number 1, are you ready? Number 1 is compromise. What is compromise? Compromise is choosing what's easy over what's right. Compromise, mas gipili nimo ang sayon kaysa unsay tama. Kay balo ba mo nga nung daghag mga Kristohanon dili nila pilion ang tama? Tungod kay risky. So mas pilion nila tong mas sayon. When we say compromise, mga igala, we mean this. Compromise happens when you know what God wants you to do, but instead, you choose an easier way because it's more comfortable, less risky, or more popular. Bisag kay baluka, dili na siya tama. Mao na siya ang compromise. Bisayaon nako. Ang compromise mahitabo siya kung ikaw kay baluka unsay gipabuhat sa Ginoo sa imuha, pero ang imong gipili, mga igala, dili ang pagbuhat sa maayo, kundi mas gipili nimo ang mas sayon nga dalan kay nganuman mas komportable, dili kayo siya risky, o popular siya, sikat siya. Bisag kay baluka, dili siya tama. Mao na siya ang compromise. Kay baluka nga dili dapat ka mutanaw o dili ka dapat maminaw aning usa ka butang nga sinful. Pero nagsulti ka, gamay lang man. Gamay lang man akong gipaminaw, gamay lang man ako ang gitanaw, di man na siya makadaot sa kuha. That's compromise. At first, it feels small and harmless. Sa sugod, mura siya dili siya harmful. Sa sugod, mga igala, makita nimo murag wala man siya epekto. Murag okay lang man siya. But every small compromise makapaluya ni siya sa imuang karakter o makadaot ni sa imuang relasyon diha sa Dios sa hinay-hinay. That's compromise. In short, compromise is saying close enough is good enough.
when God is asking for our full obedience. Just like King Saul in 1 Samuel chapter number 15. Nagsulti ang Diyos diya kay King Saul nga dapat pamatyo niya tanan nga mga Amalekites, including ang ilang mga kahayupan. Tanan, walay ibilin bisag usa. Ang gibuhat ni King Saul ning compromise siya. Partly ning obey, partly ning disobey mga igsoon. He kept the best sheep and cattle and the king thinking it was good enough. Pero ang pagtanaw sa Diyos atong gibuhat ni King Saul kay dili obedience kung dili rebellion. God saw it as rebellion, not obedience. Higala, when you choose what's easy instead of what's fully right, giabrihan nimo ang pultahan para sa spiritual destruction. Usa ka gamay nga compromise, magdala na siya og dako nga kalaglagan o kadaot sa kaugmaon. Muna dili nimo pwede mga igsoon i-tolerate ang mga gagmay nga sala. Ngano man, mudako na, mulala na. Unya, kadugayon, madaot ka. Kay ang sala, mura nag-termites. Kutkuton ang imong kalag. Kaunon, hangtod, madugay, mamatay ka. Mauna ang compromise. Compromise happens when we know what God says is right, pero gipili gyapon nato mga igsoon ang sayon o ang mas sikat. Amen. Base nagsulti ka, di sa ko magbasag Bible karon, kausa lang bitaw. Naba kay mga ingonana nga gisulti ka ni adto? Or mosulti ka kani nga show, dili man na siya dautan, di man na siya bad. Tanaw lang ko. That's compromise. It feels small. So mutanaw ka, bation ka nga murag gamay lang man na, so dili na wala na siya problema. But compromise opens the door for bigger problems later. Muna kung ang Kristohanon mag-compromise siya, dili pa na niya makita ang kadaot karon. Makita niya na mga igala later. Amen. Tagaanta mo mga example sa compromise para mas masabtan ninyo. Panalitan ang estudyante kay balus siya nga ang pagpangupya kay mali. Pero tungod kay unprepared siya, musulti siya, karon lang gyud mangupya ko. That's compromise. No big deal. So mas gipili niya ang mas sayon instead nga pilion niya ang honest nga pamaagi. Unsa pa? Sa dating relationship, ang Kristohanon kay balus siya nga dapat ipabili niya nga putli og honorable ang iyahang lawas og ang iyahang kanang dating niya atubangan sa Dios. Pero magsulti sila, compromise is mao ni siya. Ang pulong sa Dios nag-ingon ni ani, keep yourself pure. Compromise says, karon nga panahon daghan na magding lapas sa linya. Normal na ni karon nga panahon wala na pure, di na nauso ron. So ikaw musabay ka sa mga uban nga mga tao, musabay ka sa kalibutan. That's compromise. Compromise is following culture instead of following Christ. That's compromise. Para sa anang ikaw, nakita ni mo na ay Kristohano, nanguyab og unbeliever. Ikaw pod musuon pug ka. Ay siya man gani nanguyab magay siya unbeliever. Ako pod uyab pug og unbeliever. Nag-compromise ka ana.
Kinsa ba gyud imong gisunod? Si Kristo ang tao, si Kristo ang culture. Dapat si Kristo ang imong sundon. Amen? How about kani mga pinulungan nato, mga joke nato, mga higala, na yung mga nagsulti. Someone knows their words nga dapat ang ato mga pinulungan maghatag siya honor sa Ginoo. Pero diha sa trabaho, diha sa eskwelahan, ikaw nga Kristohanon moapil ka ng mga tao nga nagasultig mga binastos, mga dirty jokes, mga gossip, ingon ana, mga ila para mo fit in lang ka dito sa ilaha. That's compromise ka na mag-apil-apil ka. Compromise is trying to please people instead of pleasing God. How about entertainment choices? A Christian feels uncomfortable about a movie, or maybe sa music, or maybe sa social media. Kay balo sila nga mali na. Pero magsulti ang mga tao, well, entertainment lang man na. Walay problema na, di na makaapekto sa imo o sa ako. Okay lang na. That's compromise. Why? Because compromise means allowing little things to slip into the heart. Compromise. Higala sultian ta mo, compromise doesn't usually happen all at once. It starts with one small step. One excuse. One words nga magsulti, it's not bad. And before you know it, your spiritual strength is gone. Anak ka, peligro ang compromise. Ang akong pangutana sa imo karon, naabay mga area diya sa imong kinabuhi nga kung asa gilower nimo ang imong standard para mo fit in lang ka sa mga uban nga tao? Basig diri, kamo mga babae, basig diri lang mo sa simbahan magpalda. Pero diha sa imong trabaho or basig diha sa imong eskwelahan, ikaw babae, gapantalon ka. You're doing that para mo fit in ka sa kalibutan. Shame on you. Kung kinsa man ka. Kaulaw at ubangan sa Ginoo. Hello. Di-lower ba nimo imong standard karon? Basig diri sa simbahan, diri lang ka magkanta og mga Diyos nun. Pero diya sa gawas, rockers kay ka. Dinhi sa simbahan, basin nagpakita kunoy ka nga wala kay uyab nga unbeliever, pero dito sa gawas na kay sekreto nga uyab nga unbeliever. Shame on you. You're compromising. And I want you to know that compromise is a silent killer in the Christian life. Usa ka gamay nga butang paminaw nga gialaw nimo musulod diha sa imong kinabuhi, makaapekto na sa imong paglakaw diha kang Kristo. Basin mao ka na ang usa sa mga rason nga nung dili na jud kay kasama ka abtik o kadasig mga igsoon karon sa imong Christian life. Basin nag-compromise ka. Kaya uban nga mga Kristohanon kaniadto init man gyud kayo sa Ginoo. Abtik man gyud kayo. Muban og visitation. Eager man gyud kayo nga magpagamit sa Ginoo. Nganong karon murag galikay-likay naman. Nganong karon murag bugnaw naman. Because maybe you allow a little fox of compromise
outside the house of God. Kadaot na nimo. Kutkuton na imo ang kalagana. Kanang compromise. Dinhi you look holy. There, you dance. Gakanta ka, agasayaw ka. Diri wani mo ginapakita nga gapanigarilyo ka. Sa gawas gapanigarilyo ka. Compromise. Amen. Ug dili mi matingalang nganong luya ka ug bugnaw ka sa imong pagsimba sa Ginoo. Dili mi matingalang nganong luya ka moabot diri sa simbahan. Dili ka abtik, dili ka conscious, murag dili ka aware nga simba karon. You know why? Because of that compromise. No wonder di naka-thoughtful and initiative sa pagpangalagad sa Ginoo. You know why? Naay nagbira sa imuha, hinay-hinay, palayo diha sa Ginoo. Compromise. You know why many young people nagdrift, naluya, nabugnaw sa pagsimba o sa pag-alagad sa Ginoo? In fact, many young people have lost their desire to serve God. You know why? Outside, they compromise. Compromise is a silent killer. Have you allowed it to enter in your life? Tanawan ninyo inyong kinabuhig soon. Kay dili ka init karon sa Ginoo. Luya ka, bugnaw ka, lukewarm ka. Amen. Ikaduha nga silent killer is complacency. Unsa man ang complacency? Getting comfortable spiritually. Komportable na ka ba sa imuhang kinabuhi karon? Complacency is when a Christian gets comfortable with where they are spiritually. So tungod mga igala kay komportable na sila sa ilahang Christian life karon, muhunong sila sa pagtubo diha sa Ginoo. Complacency means kanang nawala na ang imong kagutom sa pag-ampo, pag-ayo, sa pagbasa sa Bible, pag-ayo, sa pag-alagad sa Ginoo, pag-ayo, o sa pagkinabuhi para kang Kristo. Mauna ang complacency. Komportable na ka, murag okay na ka sa imuhang spiritual life karon. Unya nagauna-una ka nga tarong na jud ka karon atubangan sa Ginoo. In other words, complacency is when Christians settle instead of striving. They coast instead of pushing forward. Ning baybay na mubaybay na lang sila. Nagtaod na lang sila 10. Unya, nagpundo na lang sila di Amaygala and they stop moving forward sa ilahang Christian life. Magsulti sila ning mga pulong, maayo nako kung asa ko karon. Okay nako kung asa ko karon. Di nako kinahanglan nga napay bag-ohon sa akong kinabuhi. Really? Wala na kinahanglan nga bag-ohon sa imong kinabuhi. Kung kay baluta dili ta perfect mga igala, then kinahanglan taog constant change ato ang kinabuhi. Constant nga unsa? Improvement. Dili ta mohunong. Magpadayon ta
sa pagpaningkamot, sa pagbag-o sa ato ang kinabuhi. Amen? You know, it's dangerous kaning complacency because when you stop growing spiritually, hinay-hinay mga igsoon, magsugod pug ka o kaanod palayo sa Ginoo. Mauna siya ang peligro basta muhunong ka sa pagtubo. And that's what's that's what's happening in our church right now. Naiuban nga mga kaigsuunan nato or basin ikaw ni karon. Basin ka sige ka simba pero wala ka gatubo diya sa Ginoo. Nga naman, kontento na ka kung asa ka karon sa imong Christian life. Kontento na ka nga magsimba lang ka. Amen. You know, in Revelation chapter 3 verses 15 to 17, gisultian ni Jesucristo ang katong church sa Laodicea. Dili mo bugnaw, dili mo init. I wish nga namo sa usa, namo sa isa sa duha. Pero tungod kay lukewarm mo, dili mo bugnaw, dili mo init, iluwa ta mo sa akong baba. Nga naman, disgusting. Dili siya kanang lami sa panglasa sa Ginoo. So, ang kani mga complacent Christian may gala, dili na sila passionate para sa Ginoo. Pwede mo tanong, are you still passionate? Are you still passionate in what you're doing for the Lord right now? Asa man ka passionate ka ron? Ha? Usa man, kanta-kanta lang ka di simbahan, play lang ka di simbahan. Usa man, simba-simba na lang ka, lingkod-lingkod na lang ka di sa imong lingkuranan. Mao na lang na ginabuhat nimo. Do you think enough na na? Do you think tama na na sa imo ang kinabuhi igsoon? That's being complacent. That's it right. Amen ba? You know, think about a car. Kanang sakyanan nga nada sa bukid. Kumuagi na siya may gala og kanang tungason. Sakyanan niagi siya tungason, unya muhunong siya dapit sa may tungason. Eventually, what will happen to the car? Atras siya, di ba? Paubos. Munaog siya, atras siya pabalik, panaog. Higala paminaw. Ingunana pod ang mahitabo sa imuhang kinabuhi. Kung muundang ka sa pagdagan para sa Ginoo, kung muhunong ka sa pagtubo para diha kang Kristo, you will also start to slide backward spiritually. Mao na mabackslide ang Kristohanon. Nga naman, wala ka paningkamot. Satisfy na lang siya. Kung saan, magsimba na lang Domingo. Mao na lang na ilang activity para sa Ginoo. Hello? Karon di na kay ka magampo. Unya kanang dili na bitaw kay kanang bitong dili na kay ka magampo, wala na nagbother sa imo ha. Pero okay lang sa imo ha. Sige escape og church. Unya wala jud kay pakyas sa pag-skip og church. Murag okay lang sa imo ha. Kung gusto nimo nga di ka mo simbag hapon, kung gusto nimo nga di ka mo simbag Huwebes, bisag pwede ka magsimba, mga igala, paminaw, okay lang sa imo ha. It doesn't bother you anymore. Ano man? Backslider ka na! Komportable na ka. You're being comfortable instead. Convicted unta gihapon ka. The problem is you lose your conviction. Dili kay magbasag Bible, murag wala lang sa imo ha. Asa ang conviction na mga igsoon?
Ha? Maguyab og unbeliever. Asay mong conviction ana. That's sinful. Dili ka mag soul winning. Asa man ang conviction ana. You think you're right with God just being show. Magpakita na kag Domingo mga igsoon. You're being complacent. And sultihan ta mo, complacency is one of the silent killers sa Christian life. A comfortable Christian becomes a careless Christian. And a careless Christian becomes a cold Christian. Kuya, ning magkomportable ka ng komportable na lang taba. Nga naman, pag komportable ka may galaw, no, you become careless na. Once ang Kristo anon mahimo na siyang careless, mabugnaw na siya. Naay mga bugnaw nga mga member diri sa atong simbahan. Ug ikaw na usa ka diha. Ayaw ingna imong kaugalingon nga tarong ka, init ka diha sa Ginoo. Okay ang imong spiritual life. Unsay basihanan nimo? Gasimba kag Domingo? Do you think basihanan na nga init ka sa Ginoo kay gasimba kag Domingo? How about pagpangalagad sa Ginoo? Nabaka na. Gasimba lang kag Domingo, gapakita lang kag Domingo, wa kay involvement sa buluaton sa Ginoo. You are a backslider. Nayuban, di pagid mo angkon nga backslider sila. Malain pagid kung ingnon sila backslider sila. Malain pagid kung i-question ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Look at your life. Sulti ka? Okay naman ko kung asaw ka ron. You're a backslider. Ibig ka namin itong baki. Kanang baki nga gibutang diya sa bugnaw nga tubig mga igsoon. Nay kaserola. Unya gibutangan na siya bugnaw nga tubig. Pagkauman gibutangan og baki. Pero ang katong kaserola nga naibugnaw nga tubig gipatong nimo diya sa stove. Gi-on nimo ang stove. Ang baki nga komportable siya kung asa siya mga igsoon kay nga naman feeling niya murag komportable bugnaw ingonana. Later on mga igsoon, mag-suffer na siya kung di na siya muhawa diha. Nga naman, katong iyahang gilangoy-languyan nga tubig, madugay, taod-taod, muinit man to. So kung dili siya muhawa, samtang wa pagainit, eventually, ang katong baki, mamatay ito dito. Kaya ba mo ingunana ang ginabuhat sa uban nga mga Kristuhanon karon? Relax na lang sa ilang Christian life, langoy-langoy na lang sila. Wa kay balo, ginahinay kag patay sa sala ug ni Satanas. Complacency. You know why? Nganong paminaw, ang uban ninyo, pagwalian mo sa pulong sa Diyos, wala epekto ni sa imuha? Compromiser ka karon, backslider pagyud ka, and complacent ka karon. That's why your heart is being hardened with sin. You just show up in church, but you're dead. Ang pulong sa Diyos way epekto nimo. Nga naman, grabe ang imong kinabuhi sa gawas. You're allowing sin to enter in your life. Silent killer na. Unsang una? Compromise. Unsang ikaduha? Complacency. Ikatulo, secret sin. Secret sin.
Secret sin is hiding what's wrong instead of confessing it. Kung sa ibut pasabutan ng secret sin? Secret sin is any wrong nga ato ang ginatago. Something nga dili nato gusto nga mahibaw-an sa mga tao. Ginatago nato. Kay di ta gusto na ay mga tao mahibaluan ni. Si mama ug si papa dili mahibaluan ni. Ang mga kauban ako sa church dili mahibaluan ni. Si pastor dili mahibaluan ni. Secret sin. Usa po na ka silent killer. Secret sin is when we know we are doing something wrong, but instead of confessing it to God and turning away from it, we hide it. Bisayaw na ko. Ang kaning secret sin, kanang bitong kay baluta nga natay gibuhat nga mali, pero instead unta nga isugid nato sa Dios ug isalikway nato ng salana, gitago na Hinoo nato. We keep carrying that sin. Bisag asa ta mo adto. Bisan pa mo ani tagsimban, ginatago nimo, ginabitbit nimo kanang sala. We cover it up. Maghimot ang mga excuse ba na and we pretend it's not a big deal. Bisag kay baluta, sulod diri sa ato ang kasing-kasing. Kay balog yuta nga mali na siya igsoon. Sige, padayon mo ang mga sikreto niyo diya. Mabulgar na pohon. And God will deal with you. Di lang na ibulgar sa Ginoo, i-deal pagit ka sa Ginoo, i-chastise pagit ka sa Ginoo. Hello? Unsa man ang secret sin? Secret sin is private disobedience that no one else sees but God does. Mao na secret sin. It's something atong ginatago diya sa ngit-ngit tungod kay maulaw te nga atong ipakita. Or tungod kay dili ta gusto i-deal na nga butang sa ato ang kinabuhi. Psalm 66 verse 18 says, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me." That means if I hold on to sin in my heart, kung maggunit kog sala diri sa akong kasing-kasing, unya mo refuse ko sa pagdil anang salana, kana makablock sa imo ang relasyon diya sa Dios. Ang imong mga prayers maapektuhan, ang imong pagsimba affected, ang imong spiritual life mahimo siya nga luya. Pwede mangutana, mao ba na ang usa sa mga rason kadto nga kung magsimba ka dili kay ka maminaw sa pulong sa Dios? Kay na kay secret sin? Mao siguro na usa sa mga rason na kani gasimba ka kada Domingo gasimba ka, pero mga mao na sa mga rason nganong ikaw may gala dili ka magkanta og tarong sa Ginoo? Maso na sa mga rason nga nung gani kag siman gasila kag dula. Kay na siguro kay tinaguang sala. You try to, kanang likay-likay ba? Para dili maigo. Di ka kaampog tarong, di ka kakanta og tarong. Murag gadula-dula lang kasi mong pagsimba. Wali na, wadyog ka, wagyod ning sulod ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing. Tungod anang tinaguang sala nimo.
Amen. Si David, he tried to hide his sin with Bathsheba. Iyang gipaning kamutan nga matabunan niya sala. So iyang gibuhat mga igala, wa niya gipapil sa gubat si Uriah. Patik-atik ko nuhay, pa-concern ko na kay Uriah. Ayaw sa kapin. Paulay sa kay hago na kay ka dito sa gubat. Paulay sa. Dulog dito sa imong asawa. Pag make love mo dito. Ingon na, punto sa, pasagdisa mo, ako na'y bahala sa ila. Di ba yung kanang gibuhat ni David? No, nahitabo eh. Nananay nahitabo sa ilang duha di ay? So gibuhat to ni King David, aron matabunan ang iyang sala. Aron mulutaw nga kung mabuntis si Bathsheba, ang amahan sa bata, si Uriah. Unya si Uriah, di man gyud mo sugot nga muli sa balay. Di pa man panahon sa ating bakasyon, wa pa man nahuman ng gubat. So ning balibad siya sa hari. Hari, ngano mo? Dili pwede. I will stay, I will sleep on the battlefield. Faithful kay si Uriah. Di man gyud madala si Uriah kay King David. Ang gibuhat ni King David, ning suko siya sundalo mga igsoon, nga ipaibutang si Uriah sa pinaka forefront sa gubat. Aron inigatubang nila silang kaaway, si Uriah ang una nga maigo sa mga pana o ang una nga mamatay. And that's exactly what happened. Gimurder ni David si Uriah. And David thought, nakaikyas na siya. Ang Diyos kay balus siya sa gibuhat ni David. And quickly nagpadala ang Diyos og propeta para mo badlong kay King David. Pero dili lang diha kutob ang pagdil sa Ginoo kay David. Nag-ingon ang Ginoo pagyud kay David, kwaon nako ang imuhang anak. Diha kay Bathsheba. Gipatay sa Ginoo. Gikuha sa Ginoo ang baby. Consequence sa iyang secret sin. Hello. Minaw bang uban? Kanang secret sin mga igala, paminaw, nagkapabilin na siya nga tago, but it slowly eats away at your soul. Para sa na magtanaw kag salida nga di dapat nimo tan-awon. Parehas anang magbasa kag mga things diya sa Facebook or sa social media or mga books man na may gala nga dapat dili nimo basahon. Pero gibasa nimo, gitanaw nimo kay walay tao. Amen. Para sa na mga secret nato nga mga addiction. Basig addict ka sa pornography. Pag naay mo ang mamagpapa, pag naay mo ang mga igsoon, mura kay mong gitanaw mga taro nga video. Pero pag wala na sila, dito ka muadto sa sex site. Magtanaw kag pornography dito. And no wonder hugaw kay mga una-una. Bastos kayo. Kristohanon pero bastos mga igalang ano man. Sige tanaw og pornography. Addict sa pornography. Pero dili lang lalaki ang na-addiction na mga babae po. Mga babae nga addict po mga igsoon sa pornography. Kamo mga dalaga, basig addict ka sa pornography. Ikaw batanon, basig addict ka sa pornography. Secret sina. Kamo mga ginikanan, dapat kay balumo unsay ginatanaw sa inyong mga anak. Pag muabot ang mamagpapa, change site tayon. Delete tayon. Pag mulakaw si mamag si papa, mutanaw na pud balik. Magpundo dito sa kwarto, magtanaw mga igsoon, unya mag-masturbate. Secret sin. Sa pa drugs. Taghag addict sa drugs karon. Nanggawas sa mga addict karon. Alcohol.
Sa simbahan, dili ko pakita ko na ka nga wa ka gainom. Pag naay mga kauban nimo nga, pag naay mga kauban nimo sa simbahan, mo adto sa simbalay, pakita ko na ka nga wa ka gainom. Pero sa tago og sa hilom lang, uy, sikreto ka nga gapalit og mga ilimnon. Amen. Mo na mga secret sins. The sins we hide from others will one day either destroy us. Mudaot na siya sa imuha. Tinuod mga higala. Mudaot na sa imong panglawas, mudaot na sa imong hunahuna, mudaot na sa imong kasing-kasing, mudaot na siya sa imong kinabuhi. Naulipon ka na. Ang secret sin, mura nag-poison sa imong kalag. Kinahanglan nimo siya dalhon sa kahayag before na mudaot o muguba sa imuhang kalag nimo. Diya sa kangit-ngit. Kaya naman, ginabuhat nimo na sa ngit-ngit. Amen. Amen. Pero na ako'y good news po dana. Ang good news ana is mao ni, pag imong isugid ang imuhang mga sala diya sa Ginoo, siya matinumanon og matinud-anon nga mo pasaylo sa imong mga sala og mulimpyo sa imo gikan sa tanan nimong mga pagkadili matarong. You know what? Dalhan ninyo sa kahayag ang imong secret sin. Ikonpisal na sa Ginoo, pangayog pasaylo og isalikway na sa imong kinabuhi. Muguba na sa imong kinabuhi, muguba na sa imong pamilya, muguba na sa imong matag area sa imong kinabuhi. Silent killer ng secret sin. Amen? Ikaw pa itong ang katapusan. Neglected fellowship. What is that? Trying to do it alone. Mauna siya ang neglected fellowship. Kung sa ibut pasabutan ng neglected fellowship, it means pulling away from gathering with other Christians. Kanang imuhang ginapalayo ang imong kaugalingon sa mga uban nga Kristohanon. It means nagundang ka sa pag-adto og church, gina-avoid nimo ang kaning mga fellowship, and you're not staying connected to other believers. You try to live the Christian life by yourself instead of with others, and that makes you spiritually weak. Mao na ang mga rason nganong ang uban nga mga Kristohanon mga higala nangaluya sila, ngano man nag-inusara sila. Ilang gi-isolate ang ilang kaugalingon, nagpalayo sila sa uban nga mga magtotoo. You know what? Diri sa atong simbahan, dili gyud na ikatingala ang uban nga mga kauban nato di sa simbahan, nangaluya sila, nawala sila karon tungod kay gipalayo nila ilang kaugalingon sa mga katawan sa Dios diri sa atong simbahan. On the other hand, what fellowship means? Fellowship means spending time with other Christians, worshiping together, encouraging one another. You know, pag iniglect nimo na may gala, maluya ka, mabugnaw ka, ug malayo ka sa Ginoo. God never meant for us to follow Jesus alone. He made us, gibuhat ta sa Dios, aron magdinasigay ta ninyo sa usaw gusa, aron nga magampo ta ninyo sa usaw gusa, ug aron nga sabay-sabay ta ninyo nga motubo diha sa Ginoo. Inguna na ang disenyo sa Ginoo sa Christian life. Wala ka giluwas sa Ginoo para mag-inusara. Giluwas ka sa Ginoo para mo connect ka sa uban nga mga believers. Mo na dili pwede may gala ipalayo nimo or ibulag nimo ang imong kaugalingon sa uban nga mga Kristohanon diri sa atong simbahan. Amen ba? Amen ba? Pag-amen mo diya. Tama so lisod magwali may gala. Lisod magwali sa mga patay nga mga Kristohanon. Because no matter how strong the preaching is, patay gihapon. Unconscious. Dili maapektuhan.
walay effect ang preaching. Because tanawa, because of compromise, because of complacency, and because of secret sin. Mao gyud na siguro ang naa diha sa imong kinabuhi. Amen. You know what, mga igsoon, skipping church regularly because you're busy or tired, sultian ta ka mga higala, kana makapaluyan nimo. Muna dili pwede. You know what, dili ba gitagaan naman tamo og illustration dati? Kato ba katong uling bitaw, no? Pag naiusa ka piece nga uling, nga kwaon nimo gikan sa mga nagtapok nga uling og nagbaga, pag kwaon nimo na unya mag-inusara siya sa usa ka lugar, i-separate mo siya sa mga nagtapok nga mga uling nga nagbaga, what will happen later atong usa ka uling nga imuhang gi-separate sa mga uban nga uling nga nagtapok og nagbaga? Unsay mahitabo ato niya? Pwede mo tanang, ngano kang mapalong, ngano mawala iyang kabaga? Kay walay muhatag sa iya og kanang baga. Tama? So, para magpabilin ang kabaga niya, ibalik siya dito sa iyahang grupo. Ibalik siya kung asa tong mga uban nga uling nga nagtapok og nagbaga. Gidesign ta sa Ginoo mga igsoon nga magdinasigay ta ninyo. Kay mauna siya ang makahatag nato og kadasig og kusog sa ato ang Christian life. Kung imuhang i-isolate, ipalayo, i-separate ang imong sarili sa uban nga mga Kristohanon, eventually mawala ang kainit, ang kabaga ug ang kalayo sa imuhang Christian life. Ma-mention man ninyo ang mga pangalan diri, kinsay mga kauban nato di simbahan nga nangakwan na, nangabugnaw na, ngay kay ilahang gipalayo ilang kaugalingon diri sa ilang simbahan. You don't see them now. Amen. A lone Christian is a weak Christian, and a weak Christian is a falling Christian. Isayaon ako, ang naginusara nga Kristohanon kay huyang or luya siya nga kapag Kristohanon. Ug ang luya nga Kristohanon kay falling Christian. Matumba siya, malaglag siya later. Kana bang gusto nimo? Ayaw ipalayo ang imong kaugalingon sa mga kauban nimo dinhi sa simbahan. That's why pag naay simba diri sa atong church, dapat ikaw ug ako naa dapat present. Kay kung imuha nang i-compromise igsoon, madugay mabugnaw ka ug malayo ka sa Ginoo. Amen? But when you stay plugged into the family of God, you stay encouraged, accountable, and on fire pagyud ka diha sa Ginoo. You know what? Dili ko ganan magtanaw sa uban ninyo diri nga luya. Ma-detect nako, ma-discern nako, even though wala taga istorya, pero ma-discern nako, luya ka nga pagka membro o Kristohanon karon. I don't know what you're doing, unsay imong gibuhat diha sa gawas. But this one thing I know, it's either nag-compromise ka. Tanaw ko na ipalihog. Ayaw mong tanaw diya sa log. It's either nag-compromise ka, it's either complacent ka nga pagka-Kristohanon karon, or it's either na kay tinaguang sala. Ikaw lang ang nahibalo, nga wala kay balo ang uban, ang mga kauban nimo di simbahan, ni ang imong pastor, ikaw lang ug ang Ginoo. Ug kana ning gawas sa imuhang espiritu karon. Hello? You're not right with God kung sikag duko-duko mga higala.
you're not right with God kung sikag duko-duko panahon sa preaching. Something is wrong in your life. I mean, that's what I've observed. From some of us here. You know what? Pag magsimba ta, some of you, when preaching time, gasigid yung kagduko. You never look at the preacher. Sige kagduko. O sa'yo natin sa imong salog. Sige likay-likay. Dili nakapundo ay mga ulo, straight to the eyes of the preacher, o ang imong dalunggan, abrihan nimo sa pulong sa Diyos. That's why there's no transformation that is happening in your life. You're not being attentive. Close ang imong dalunggan, ang imong mata, ang imong lawas sa pulong sa Diyos. Unsa ang upat ka silent killer mga igsoon? Upat ka silent destroyer sa Christian life: compromise. Unsa ang ikaduha? Complacency. Unsa ikatulo? Secret sin. Ikaupat, neglected fellowship. Kani nga mga destroyer, dili ni sila magpatingog og kusog kayo. Dili ni sila magpakita uban sa mga alarms or flashlights mga higala. Mukamang lang ni sila sa hilom. Mukamang lang ni sila. Di ni sila mga higala magsaba. Hinay-hinay lang ni sila nga mukamang sa imong kinabuhi nga di ni mo mapansin until one day kung di ni mo ni mabantayan mga higala, sila ang muruwen og mudaot sa imuhang kasing-kasing, sa imuhang kalag o sa imong espiritu diha sa Ginoo. Ikaw ang maka-identify sa imuhang sala diha sa imong kinabuhi. Compromise, complacency, secret sin, or neglected fellowship. Idoko ang ato mga ulo, ipiyo na to mga mata. Ayaw ninyo na i-ignore ang upat ka mga butang. Kay kanang mga butang na gagmay lang na sila, but they grow into bigger problems. Dalhan ninyo na kang Hesus Kristo. Let Him heal you. Let Him forgive you. Let Him set your heart back on fire. Ayaw ninyo ibaliwala mga higala. Now, ang akong giingon sa inyo nga mga punto is general. Pero ikaw ang makaspecify unsang klaseng compromise ang imong ginabuhat karon. Unsang klaseng complacency ang imong ginabuhat karon. Unsang klase nga secret sin ang imong ginabuhat karon. O kanang neglected fellowship. Ikaw ang maka-identify ana mga igsoon diya sa imong kinabuhi. Tagda ang inyuhang spiritual life mga igsoon. Let us pray. Father in heaven, thank you sa mensahe. Thank you, Lord God, for the exhortation, the reminders, the warning, and even, Lord God, the confrontation. Lord, I pray that you help us see our inner problems. Base naanay mga nagkamang nga mga silent destroyer sa among Christian life dinhi sa among kinabuhi. Tabangi ang imong mga katawhan, Lord, nga madil ni nga problema, madil ni nga mga insekto nga nagpuyo karon diha sa ilang kinabuhi, kay mauni sila mukaon, mauni mukutkot, mauni mupatay sa ilang relasyon diha sa imo Ginoo. Father God, I pray that you help them today. Lord, nga madil ni nga problema, madil ni nga sala, madil ni nga issue sa ilahang kinabuhi. Ug sa among tanan Ginoo, we really need your help this afternoon, Father. Lord God in heaven, please move the invitation. I pray this in Jesus' name. Manindog ta mga higala. If the Lord has spoken to your heart this afternoon, kung kinahanglan ka maghinulsol, mahitungod sa usa ka silent destroyer nga naa diha sa imong kinabuhi, ang altar abri kayo igsoon. Duol dinhi sa altar, duol sa Ginoo, unya istoryaha ang Dios. Duol diri og dalha
ang kanang silent killer nga nagkamang karon diha sa imong kinabuhi. Ayaw na siya mga higala pasagdi, ayaw na siya mga higala nga kanang kanang i-ignore lang nimo, i-tolerate lang nimo, kinahanglan nimo na i-get rid sa imong kinabuhi. Tanggalon nimo na mga higala kay mudaot gyud na sa imo. Mutubo na, mulala na, di na magpabilin nga gamay igsoon. Ayaw hulata ng ingonana. Karon magampo ta with a sincere heart. Mangayo tagtabang sa Dios kay dili nato kaya ang atong kaugalingon mga higala. Mga huyang ta, kita mga igsoon nang inahanglan tagtabang sa Dios kay bisan mga luwas na ta mapakyas pagyapon ta. Aduna pagyapon tay kapasidad nga makasalata. That's why we really need to come to God. Unya mangayo tagtabang sa Ginoo, magpaayo ta sa Ginoo. If you want to come mga higala, come to the altar, pwede ka makigstorya sa